Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga magpakulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Ako, I have full faith kay Inday. Kaya niya yan. Anak ko yan eh. Kilala ko. Sir, may mga nag-comment na po sa social media na people power na lang daw po. Is it possible? De, wag. Alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Meron tayong problema. Malaking problema. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. Pati itong luko-lukong Malacanang, ang problema ng isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon. Gusto nila ipalabas na palalabasin mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Yeah, wala pa nga audit eh. Gusto na nila palabasin ganon. Tama yung kay Inday. Because according to her, sabi ni pasensya ka na dyan, kaya ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni Martin maging presidente. So, ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Yun ang doon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat putang inestapa yan. Ginamit mo yung pera ng and even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun, ako pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pangkapa-opera ka. Ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang nawala. 27 na lang ang natira. Bakit nila pinakialaman? Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. May tag 5,000 kayo ngayon. Nakita ko sa CCTV kagabi. Pera natin. Sus Maria Joseph Ginoo Romualdez. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Para sa mga empleyado, LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya iyang sa sundalo, pati yung retirement nila patayan. To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino,
nakikiusap ako. Punta kay Marcos kay wala hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Kaya na ba yung kaso kay Trillanes after the Quadcom hearing? Kaya nga, alam mo, pinapakita mo ng bangko, fake talaga yan. Hindi ka makakuha ng... Kung magkuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung balandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Sinday? Ay, kagiligayan lang hindi impeach nila. What happened to your confidential fund, supposedly? Without. Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress daw? Confidential nga eh. Bakit patawagin ng confidential kung... Pero yun kasi yung issue na ginamit. But you kept mum about it all along. Hindi, lahat yan sila, pati yan si Martin Romualdez, wag binabot ng bilyon yan. Buksan natin lahat. Wag na lang muna yung ibang ngayon yung this year lang. Tapos, pagkatapos, buksan natin next year. Buksan ng Congress. Ang Congressman, hinamon ko ba sila? To open your books. Ang sagot naman ito ni Trillanes, open your bank account. Makihati ka pa sa putang ng pera ko. Ang hindi ino-audit, Office of the President, pati Office of the Speaker. Military, wake up. Sir, there... You are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasali sa inyo. Silent. Hindi, sabihin na nga niya, Sir, wag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89. Ito nung sample survey? Pinagbili nila. Saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress, kung may resolution, tapos a bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila lang nakaalam nito. Yung Maharlika, sila lang nakaalam nito. Walang participation ng people dyan, pati ito. So, ganitong 25 tons. Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali ng laro ninyo. In fact, si Inday nga nagsabi na tulog-tulugan yung Chief of Staff. Paano daw makakatulog yung AFP Chief of Staff? Nabigyan yung nawawala. Matagal na siyang natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga polis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa diyan kay Pedro. Kaya yung sip-on mag-usap kami, yung sip-on Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung sip-on niya. Minsan gano'n na lang yan.
Alam ni Marcos na siya Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila sa hit-hitan. So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mana, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yang mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? But would it help if one would... The right to be heard, Dream Mayor. the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan, Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. Mr. Military, give us that right. The right of information that is true and correct. The right of redress of grievance. And the right to protect us. Short of challenging Browner na. Hindi short of challenging Browner na to happen. Wala akong tina-challenge. I don't have a challenge to anybody. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? At kung sabihin mo hindi nila alam, address, sabihin ko, wag tayo magbulahan. Alam ninyo yan noon, alam ninyo ngayon yan. Sabihin lang ninyo, kaya kung gano'n na lang, sabihin ko sa lahat ng mga bata dito sa Pilipinas, guys, follow the president, start smoking marijuana and graduate sa Cebu. Yung presidente, gano'n. The best example is gano'n. But people are looking up to you as a patriot and nationalist. Ikaw yung Hindi nga, people looking at me because that president is silent. Kita mo na siyang ginawa. Dapat at first stage pa ng laalitan, sandali.